halos ngayon kong sa mga na-interview namin sa mga sa survey sa mga Pilipino lang personally, gusto nila Duterte. Okay na yung Gov? Si Kitty na lang, pati si Inday. Pwede na, qualified na si Kitty na lang. Labad sa ulo na. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Umani ng matinding batikos ang naging pahayag ni Pulong Duterte sa kanyang interview. Marami ang napareact at napa-question sa kanyang mga sinabi. Bakit nga ba, mga kabunyog? Ano ba ang sinabi ni Pulong Duterte na ikinagulat ng marami? Sa naturang panayam, tinanong siya tungkol sa isang survey umano na nagsasabing nais daw ng ilang supporter na parehong Duterte ang tumakbo sa halalan sa 2028. Sa halip na malinaw na sagot, sinabi ni Pulong Duterte na si Sara Duterte at si Kitty Duterte na lamang daw ang tumakbo dahil qualified naman daw si Kitty Duterte sa 2028 elections. Dito na pumasok ang batikos, mga kabunyog. Marami ang nagtatanong, sapat ba ang pagiging qualified sa papel kung wala namang malinaw na karanasan sa pamumuno at serbisyo publiko? Para sa ilan, tila ginagawa na lamang na parang family affair ang pagtakbo sa pinakamataas na posisyon sa bansa, imbes na seryosong usapin ng kakayahan, track record at tunay na paglilingkod sa taumbayan. Kaya't umani ng puna at kritisismo ang pahayag na ito, lalo na mula sa mga naniniwalang hindi dapat minamaliit ang halalan at ang kinabukasan ng bansa. Anyway, mga kabunyog, panoorin po natin ang buong interview kay Pulong Duterte at pakinggan mismo mula sa kanya ang kanyang mga naging pahayag. Hapon, Congressman Paulo Duterte. Kumusta po si Tatay Chico? Okay naman siya, kumakain. Medyo tumaba nga, medyo yun lang nga, yung sa legs niya kasi walang exercise, medyo lumiit talaga. Pero healthy siya. Inaalagaan naman siya ng mga doktor dyan sa loob. May pag-asa ba tayo kung na makabalik si Tatay sa Mauna itong ginaampo, no? Sa Ginoo na hinaot na makabalik pa siya sa Pilipinas. Pero according to him, dari lang sa daw siya mintras si bangag pang presidente. May mensahe ba siya kung sa mga kababayan ng Pilipino at sa mga militar? Ang message niya mula pa nung nandyan na siya na sundin ang konstitusyon ng Pilipinas. Sa mga kababayan naman natin at military, yun sabi niya na kung sa tingin nyo na nasa delikado na ang Pilipino, protect the Filipino and the Philippines. At may iba po tayo kung sa issue ngayon sa Pilipinas, meron pong isa sa mga AFP na si Colonel Mungaw, nag-withdraw ng suporta sa Commander-in-Chief. Yan, hindi ko yan alam anong proseso na sa AFP niyan. Pero if he is withdrawing his support personally sa presidente ng Pilipinas, it is his right, di ba? Pero when it comes to sa trabaho niya as a military man, hindi ko alam kung anong hakbang ng AFP niyan. Pero lahat naman siguro ng tao, gaya nito lang, human rights. Oh. Right din yan ng tao kung ayaw niya na yung presidente niya. Kinsabay ganahag bangag ng presidente. About kay General Popis, kung nasulat sa ngayon ng... No. Sabi ko nga pag sinabi niyong may sinabi kayong masama sa presidente at nasakyan niya ni sino tong bunganga ng presidente, huwag niyo nabanggit pangalan, ayaw ko rin siya makilala. Pag nabanggit nga niyan, tapos darating doon sa tenga ni Larry Mulya, diretso ka ng inciting to sedition. Bayad na yan lahat. Huwag na lang, galing yan lahat sa intelligence fund ng Pilipino. Magganyan ba yan yung dela ng Pangulo kung hindi yan siya malaki allowance niyan? Alaman natin yan. Galing din kami dyan, madam.
Kung sa international, kung sa issue ngayon sa Amerika at sa Venezuela, si Maduro ay nasa US na ngayon at ang sabi ng mga kababayan natin Pilipino na sana ang susunod ay Definitely hindi gagawin ng US yan because Bangag is a puppet of the CIA. Alam naman ninyo lahat yan, linabas na yan ang lahat ng inano lang nila, kinokontrol lang nila yung Facebook. Kasi yung Facebook is also under the eye of the Central Intelligence Agency of the US. So, kaya isuppress talaga nila yung mga balita na ganyan. Alam natin yan, alam nyo man yan mga Pilipino, hindi mo kayo bobo. Hindi kagaya ng nakaupo dyan, walang pinag-aralan. Kung sa alam namin na matagal na po kayo sa politika mula bata pa hanggang ngayon at kayo po ay hindi lang pang Davao City, kundi alam namin na kayo po ay pang buong Pilipinas at ngayon pinagkatiwalaan po ang mga Duterte sa mga Pilipino sa leadership at ang tanong namin kung after sa term po ninyo as congressman, maasahan ba namin na tatakbo ka sa national? Maging ako, bodyguard ni Alvin dito sa Hague. I leave it to the Davaoenos, no? My political career started in Davao City and I give it to the Davaoenos. Kung anong desisyon nila, doon ako. Anong desisyon ng pamilya ko, ng mga anak ko, doon ako. Pero ako personally, mas nindot siguro mamasol na lang tadi sa Samal. Fisherman, occupation, fisherman. Nga musokol og bangag. Halos ngayon kung sa mga na-interview namin sa mga sa survey, sa mga Pilipino lang personally, gusto nila Duterte. Okay na yung go? Si Kitty na lang, pati si Inday. Pwede na qualified na si Kitty na lang. Labad sa ulo na. Pero sige lang, Ginoo ra may nahibalo sa ato ang padulungan aning kinabuhi. So mulat lang ta, no? Kung asa ta dalhon sa Ginoo. Congressman Pulong, mensahe nyo lang po sa mga kababayan natin. Lalong ngayon is actually the celebration of the Feast of the Nazarene. Ano po yung gusto nyong ibahagi sa ating mga kababayan? Tumay kapwa Pilipino, dako kayo nga sa kinabuhi nga kita nagtuo o Ginoo. No, kay siyempre magbaton tag kahadlok kay naa ang Ginoo. Mahadlok ta mangawat og kwartas gobyerno kay naa ang Ginoo. So nindot na nga pamaagi nga atong i-renew atong faith sa ato ang Ginoo para magbaton tag disiplina og kahadlok tungod kaniya. Sa mga Pilipino nga gasuporta sa amo ang pamilya, daghang salamat kaninyong tanan og amping. Maraming salamat po. Salamat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.